Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Jairel S. Limbaga at ngayon ay tatalakayin ko ang isang napakahalagang issue sa ating bansa at ito ang korupsyon. Titingnan natin ang mga batas na ginawa upang labanan ito, ang mga ahensyang tumutugon dito, ang mga hadlang na nagpapahirap sa pagsugbo ng katiwalian at kung ano ang maaari nating gawin bilang mamamayan upang tayo ay makatulong. Marami ng batas ang ipinatupad upang sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas. Una, sa Article 11 ng 1987 Constitution na pinamagatang pagpapanagot ng mga officer na pampubliko ay nakasaad sa Section 1 na ang opisinang pampubliko ay isang pagtitiwalang pampubliko. Nakasaad na ang public office ay isang public trust. Nangangahulugan ito na ang mga opisyal ay dapat managot at magkaroon ng integridad habang nasa tungkulin. Pangalawa, ang Section 2 ng parehong artikulo ay nagsasaad na ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga kasapi ng Komisyong Konstitusyonal at Ombudsman ay maaaring alisin sa opisina nito sa impeachment para sa panunuhol at graft at korupsyon. May probisyon na ang Constitution para sa impeachment ng kahit sino mang matataas na opisyal kapag sila ay nasangkot sa graft at korupsyon. Pangatlo, ang Republic Act No. 3019 na kilala rin bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act of 1960 ay ang pangunahing batas na nagpaparusa sa katiwalian ng anumang officer na pampubliko. May kasama itong pagkakakulong, diskwalifikasyon sa paghawak ng posisyon, at pagsamsam ng hindi maipaliwanag na yaman. Isa rin sa mahalagang mekanismo ang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ito ang Article 11, Section 17 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987 at Section 8 ng Republic Act No. 6713 na kodigo ng pag-aasal at mga pamantayang etikal para sa mga opisyal at empleyadong pampubliko. Ito ay nag-aatas na magsumiti ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth kada taon. At panghuli, ang Executive Order No. 292 o Administrative Code of 1987 ay umuulit sa mga probisyon na nasa Section 1, Article 11 ng 1987 sa Ligang Batas ng Pilipinas, na muling binigyang diin ang pananagutang pampubliko at binigyan ang Pangulo ng kapangyarihan na bawiin ang ill-gotten wealth o mga ari-arian ng mga opisyal at empleyadong pampubliko na nakamit ng mga ito nang hindi naaayon sa batas. Hindi lamang batas ang sandata laban sa korupsyon, kundi pati ang mga ahensyang may kanya-kanyang mandato. Ang 1987 sa Ligang Batas ng Pilipinas ay lumikha ng mga katawan na konstitusyonal upang sugpuin ang graft at korupsyon at epektibong maipatupad ang mga probisyonal na pananagutan na pampubliko. Ang Office of the Ombudsman na nag-iimbestiga at kumikilos sa mga reklamong inihain laban sa mga opisyal at empleyadong pampubliko at nagsisilbi rin bilang People's Watchdog, na nag-iimbestiga at naglilitis sa mga opisyal ng pamahalaan. Sila ang nangunguna sa pagsampa ng kaso sa mga tiwali. Pangalawa, ang Civil Service Commission. Ito ang sentral na ahensya ng tauhan ng pamahalaan na inatasang magtatag ng isang serbisyong karera at magtaguyod ng moral. Ito naman ay nangangalaga sa integridad ng mga kawani ng gobyerno at nagpapatupad ng merit system upang maiwasan ang palakasan. Samantala, ang Commission on Audit ang bantay ng mga operasyong pangsalapin ng pamahalaan. Ito ang responsable sa pagsisiyasat at pag-o-audit ng lahat ng pondo ng pamahalaan upang maiwasan ang anomalya at maling paggamit ng budget. At ang Sandigan Bayan ay isang hukumang anti-graft sa Pilipinas.
Ito ay may jurisdiksyon sa mga kasong sibil at kriminal na kinasasangkutan ng mga kasanayang graft at corrupt. Ito ang espesyal na hukuman na naglilitis sa mga kasong graft at corruption. Sa kabila ng mga batas at ahensya, nananatiling malaking problema ang korupsyon dahil sa ilang hadlang. Una, ang spesipikong kultura ng mga Pilipino na nagpapalakas ng paglaganap ng graft at korupsyon. Ang mga malalakas na ugnayang pampamilya ay nagbibigay dahilan o katwiran sa pagbibigay ng mga benepisyo at paboritismo sa mga hindi kwalipikadong tumatanggap nito sa Pilipinas. Nagiging dahilan ito ng nepotismo at hindi patas na pagkuha sa trabaho o kontrata. Pangalawa, ang kultura ng pagbibigay ng regalo ay nagiging paraan ng panunuhol na gumagawang mahirap para sa pagpapatupad ng batas at mga ahensyang anti-korupsyon na sugpuin ang problema. Pangatlo, ang mga ahensya sa Pilipinas na inatasan na labanan ang graft at korupsyon ay hindi mahusay na pinupunduhan ng pamahalaan. Ibig sabihin, kulang sa pondo at insentibo ang mga anti-corruption agencies kaya nagiging marupok ang kanilang operasyon. Pang-apat, ang transparency o pagiging bukas ay hindi sinusunod, partikular na sa mga transaksyon ng pamahalaan. Hindi rin transparent ang ilang transaksyon sa gobyerno at madalas hindi nakikita ng publiko ang paggamit ng pondo. Panglima, ang epektibong pagmomonitor ng mga programa at proyekto ng pamahalaan, gayon din ang mga gastusin ay hindi seryosong isinasagawa ng mga ahensya o tauhan na inatasang magmonitor ng mga ito. At panghuli, ang SALN na mekanismo sa pagsugpo ng graft at korupsyon ay isinusumiti ng lahat ng mga opisyal pampubliko. Gayunpaman, hindi masusing ino-audit kaya maaaring may tago pa rin ang ill-gotten wealth. Paano natin mababawasan ang korupsyon o katiwalian? Upang mabawasan ang korupsyon, kailangan ang sama-samang pagkilos ng lahat. Kabilang sa mga pinakamabisang hakbang ang paglalahad o paglalantad ng mga tiwaling gawain. Ang transparency at accountability ay dapat palaging ipatupad sa gobyerno. Mahalaga rin ang partisipasyon ng publiko upang matiyak na ang mga opisyal ay nagsisilbi para sa bayan at hindi para sa sarili. Ayon pa sa mga pag-aaral, gusto ng karamihan sa mga Pilipino na magkaroon ng mas mabigat na parusa gaya ng death penalty sa mga kurakot na opisyal. May mungkahi rin na palakasin ang pagbibigay ng reward sa mga whistleblowers upang mahikayat silang magsumbong. Sa kabuuan, malinaw na marami ng mekanismo laban sa korupsyon sa Pilipinas. Ngunit, nananatiling hamon ang implementasyon, kultura, kakulangan sa pondo, at kahinaan sa monitoring na nagpapahirap sa laban. Kung nais natin ang tunay na pagbabago, kailangan ng mas mahigpit na pagpapatupad, higit na transparency, at mas aktibong partisipasyon ng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway magsilbing paalala ang talakayang ito na ang laban sa korupsyon ay hindi lamang tungkulin ng gobyerno, kundi ng bawat mamamayan.